State of the Nation. Bago ngayong gabi, nahuli kami sa dashcam ang isang siklistang nag-counterflow pa ng North Luzon Expressway. Ang lalaki sa viral video, naligaw lang daw. Yan ang report ni Rafi Tima. Viral at may mahigit 500,000 views na sa social media ang dashcam footage na ito ng isang motorista noong Martes sa NLEX northbound sa bahagi ng Philippine Arena. Kitang biglang sumulpot ang isang nagbibisikleta sa tabi ng Center Island. Nag-counterflow ito at hinabol ng isang NLEX patrol officer. Ikinagulat ng motorista ang insidente. Pagbaba ng patrol po namin, pinapahinto, hindi siya tumitigil. Kaya ang ginawa, hinabol po ng patrol namin kasi kailangan talaga may stop siya dahil naka-counterflow siya dun sa traffic. Bakit daw po siya hindi huminto? Na-explain po ba niya? Hindi rin po na-explain nung kasi parang napakakonti lang yung salita niya, basta ang narinig lang sa kanya nagpapasalamat, yun lang po. Hindi siya makausap ng maayos. Hindi na nakunan pero huminto rin ang siklista. Agad siyang isinakay sa patrol car at inilabas ng expressway. Pinakawalan din daw siya. Ayon sa NLEX, tuliro lang daw ito at tila nawala kaya pumasok sa expressway. Parang tinuruan lang siya na dumiretso po doon at mukhang hindi niya alam na expressway, so naliligaw po siya. Wala pang reaksyon sa GMA Integrated News ang bicycle rider. Bukod sa lubang delikado ang ginawa ng siklista, ayon sa NLEX, bawal sa expressway ang mga bisikleta alinsunod sa batas. Yun nga, yung mga signages po natin, kumpleto naman po. Error din lang niya talaga yung pagpasok niya. Paalala ng pamunuan ng NLEX sa mga motorista, doble ingat, lalo na sa mga entrance at exit ng expressway. Patuloy naman daw na magiging alerto ang kanilang personnel para dito maulit. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga dagdag po na temporary restraining order ang Supreme Court Anbank sa COMELEC. Yan ay para pigilan ang resolusyon nitong huwag isama ang tatlong local aspirants sa eleksyon 2025. Pansamantalang pinatitigil ang COMELEC sa pag-dismiss nito sa petisyon ng isang kandidato para sa substitution at inclusion sa opisyal na listahan ng kandidato. Pinahihinto rin ang COMELEC sa pagdeklara nito sa isang kandidato bilang nuisance candidate at pagkansela sa Certificate of Candidacy ng isa pang kandidato. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa naman sinisimulan ulit ang ballot printing kaya wala silang problema sa pagtalima sa panibagong utos ng SC. Matatandang itinigil ang pag-iimprenta ng mga balota kasunod ng naunang utos ng SC na isama sa balota ang pangalan ng 5 aspirants. 6 na milyong balotang naimprenta na ang sisirain. Sugatan ng isang binatilyo sa General Santos City ng saksakin ng kaedad niyang binuli umano niya. Selos at utang naman ang sinasabing dahilan kaya pinatay sa saksak ang isang lola sa Pangasinan ng kinakasama niyang mas bata ng halos 4 na dekada. May report si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Ang pagsasama ng 72 anyos na lola at 33 anyos na lalaking kinakasama niya sa Aguilar, Pangasinan, malagim na nagtapos ng patayin sa saksak ng lalaki ang lolang ka-live-in. Tumakas ang sospek pero natuntun ng mga pulis sa kanyang bahay sa Bayambang ang posibleng pinag-ugatan ng krimen, selos at utang. Bago ko saksakin, sinabi ko sa kanya, hindi ko na masikmura yung mga pinagsasabi mo sa amin kako. Kasi hindi niya tanggap na naliligaw ako sa kabila. They are living in one roof. So lasing yung suspect at ito namang victim parang kinukuha niya yung naipahiram niya sa kanya doon sa suspect na 13,000. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng reklamong murder. Nakakalungkot po. Kasi siyempre ayun, biglaan po yung nangyari. Hindi namin sukat akalain na ganun yung kahantungan sa nanay ko po. Sa isang internet shop naman sa General Santos City, biglang tumayo ang isang lalaki at inundayan ng saksak ang katabi niya. Inambahan din niya ng saksak ang isa pa. Isinugod sa ospital ang biktimang 17 taong gulang. Kaedad lang niya ang sospek. Ayon sa pulisya,
pambubuli ang ugat ng pananaksak. Katong suspect gibuli sa victim sa internet cafe, baligin na siya nga baho. Nasuko tong suspect, tinamurag na wala siyang wisyo, kita siya kutsilyo, matoy gidunggab niya dayon tong isa, tong nambuli siya. Sumuko ang binatilyong nanaksak at nasa custody na ng DSWD. Isinuko rin niya ang ginamit na kutsilyo. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang kanyang pamilya. Di nagbigay ng pahayag ang may-ari ng internet cafe, pero nangako raw itong masihigpitan ng seguridad sa establishmento. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na bata kundi 22 years old na ang babaeng sampagita vendor sa viral video ng pagtaboy ng isang mall o isang security guard sa isang mall. Galit man ang kanyang pamilya sa nangyari, wala raw silang balak idemanda ang gwardya. May report si Chino Gaston. December 17 pa nakuna ng viral na bidyong ito ng pagtaboy ng isang gwardya sa binansagan ng netizens na sampagita girl ayon sa Mandaluyong Pulis. Kagabi, pinuntahan ng Mandaluyong Pulis ang tirahan ng babaeng nasa video na itatago natin sa pangalang Marie. Taga-Baysa, Quezon City siya. Kanina naman, DSWD ang dumalaw. Wala si Marie. Pamilya niya ang nadatnan nila at binigyan ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Kwento ng kanyang mga magulang, talagang gumagawa at nagbebenta sila ng sampagita garlands. Balik pa rin po kami para tingnan natin kung paano rin po papalago ang inyong sampagita business. Ano po, Nay? Kaya gano'n na lang daw ang galit ng mga magulang ni Marie nang mapanood ng video. Nakikiupo lang siya kasi maambon ng mga time na yun. Nagigisilong po siya. Naghanap buhay naman maayos ng anak ko, hindi naman nagnakaw. Ayon sa kanyang mga magulang, 22 years old na si Marie na first year nasa kolehiyo sa kursong medical technology. May kakambal daw siyang nag-aaral ng nursing at may dalawang kapatid pa sila. Pero bakit tila pang high school ang uniforme ni Marie? DSWD ang nagpaliwanag dito. Dahil nga mahirap po sila, kung ano po yung available na uniform, ay yun po yung ginagamit po nila. Wala nang balak ang mga magulang ni Marie na ihabla ang gwardya. Pero sabi ng PNP, hindi pa rin daw siya lusot. Binibigyan po natin sila next week ng specific date na mag-appear sa ating opisina. Sakaling hindi siya lumutang, pati ang agency, mag-i-initiate na po tayo ng formal filing of administrative complaint. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Raratsada na ngayong weekend ang kabi-kabilang mga pista para kay Santo Niño. Kasama sa highlights ang sayawan sa Tondo, Maynila at sinulog sa Cebu City na naka-red alert na. Yan ang report ni Jamie Santos. Mula Fuente Osmeña Rotonda sa Cebu City, papunta sa Basilica Minor del Santo Niño, kitang-kita ang dagat ng mga deboto kaninang madaling araw sa Penitential Walk with Mary o prosesyon ng patrona ng Cebu City, ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ayon sa mga pulis, mahigit 300,000 deboto ang lumahok. Itinataon ito sa huling araw ng 9-day novena para sa Fiesta Señor Celebrasyon. Pagdating sa Basilica, idinaos ang Misa de Traslasyon bago dalhin sa National Shrine sa Mandaue City ang Birhen ng Guadalupe at imahe ng Señor Santo Niño. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, isa sa ilalim sa red alert status ang Cebu City simula bukas kung kailan idaraos ang solemn foot procession hanggang sa Linggo para sa mismong pagdiriwang ng Sinulog Festival. Ang ikalawang pinakamatanda naman nasa Archdiocesan Shrine of Santo Niño o Tondo Church sa Maynila. Ngayong weekend din ang kanilang pista at kabilang sa mga pinaghahandaan ng ilang lalahok ay ang Lakbayaw o Lakbay Sayaw. Isang dance procession kung saan idinaraan sa indak ang mga hiling kay Senyor Santo Niño. Ang original na titulo ng gawaing ito ay Karakol. Ito yung pagsasayaw ng mga tao sa Santo Niño mula doon sa pagdaong niya sa dagat na noon ay may pagoda hanggang siya ay ibaba dito sa Manila Bay. Dahil sa pista ng Santo Niño de Tondo, ilang kalsada sa paligid ng Tondo Church ang sarado sa Sabado at Linggo. Inaabisuhan ng Manila Police District ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ikatlong sunod na pagkakataon ngayong taon, nakaamba ulit ang big-time oil price hike sa susunod na linggo.
2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Batayan sa average ng 4-day trading sa linggong ito hanggang kahapon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ang panibagong oil price hike ay bunsod ng pagbaba ng oil export ng Russia dahil sa bagong sanctions o parusa ng Amerika at Britanya dahil pa rin sa gyera sa Ukraine. Posible ring magmahal ang shipping o pagbiyahe ng langis dahil dito. Tadtad ng mga pasa ang labi ng nasawing OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado ayon sa kanyang anak. Siya ang OFW na napagpalit sa katrabahong taga-Nepal ang bangkay ng iuwi sa Pilipinas. May mga pasa rin daw ang nasawing Nepali. Dahil dito, kumbinsido ang pamilya Alvarado na may foul play sa pagkamatay ni Jenny. Taliwas sa idinahilan ng kanyang amo na suffocation sa coal o uling. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi inotopsy ang bangkay ni Alvarado sa Kuwait. Gayon ito inotopsy ng NBI. Pinag-aaralan na ng DMW ang mga legal na aksyon. Nag-emergency landing sa Peru ang isang helicopter na ilang beses nagpaikot-ikot hanggang sa tila bumulusok. Ligtas itong nakalapag sa bangin. Walang nasaktan sa mga sakay nitong 11 security officer. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng aberya sa chopper na nasa official security mission. Isang turista ang nabighani sa Pangasinan kaya ang kanyang appreciation post sa mga tanawin doon nilagyan niya ng cinematic appeal. G. Tayo riyan sa report na ito. Para sa sinik na pasyalan, tara sa Pangasinan. C, as in, tanawin mula sa Bolinao Lighthouse ang ganda ng paligid. C, seascape na tiyak enjoy ang swimming. At C, as in Roman numeral ng 100. Kung trip mong bilangin isa-isa ang 100 islands sa inyong island hopping adventure. Yan ang mga nakita ni Aaron kasama ang pamilya sa bakasyon. Pero hindi lang niya gustong basta masilayan ang ganda nito. Kapag nag-travel kasi kami ng family ko, gusto ko dino-document siya. Nung Pangasinan trip, yun lang talaga ako naka-rent ng camera na maayos talaga. Kaya ang mga tanawing napuntahan nila sa probinsya, mas tumingkad pa at shared with cinematic feels. Pero parang di na raw kailangan pa ng filter sa Patar Beach at sa blue-green water sa Bolinao Falls. Nung pumunta kami doon, 3 days lang dapat yung plano namin. Pero nag-extend pa talaga kami ng isang day doon sa Pangasinan para lang ma-enjoy talaga na akala mo nakakapagod. Pero hindi, sobrang nakaka-relax nga. At sa trip daw na ito, bawat tourist spot talagang worth the shot. Sa January 19 na magiging epektibo ang pag-ban sa social media app na TikTok sa Amerika. Yan ay kung hindi ibebenta ng may-ari nitong Chinese company na ByteDance ang TikTok sa isang American firm. Alinsunod sa batas ng pinirmahan ni US President Joe Biden noong Abril. Hinihintay pa ang desisyon ng US Supreme Court kung pagtitibayin ang batas. Tingin naman ng FBI at ilang US government officials, banta sa kanilang national security ang TikTok at posibleng magamit ng Chinese government para mangolekta ng data ng American users. Pero sabi ng TikTok, paglabag ito sa karapatan sa free speech na ginagarantiyahan ng US Constitution. Ruro Madrid, kanino raw mas takot kumpara sa buwaya? At Rufa May Quinto may inamin sa estado ng relasyon nila ng asawang si Trevor Magallanes. Yan ang entertainment spotlight ni Nelson Canlas.
Komedyante nga ako, hindi ako negosyante. Kaya never talaga ako, Tito Boy, nagne-go-go-go. Sa Fast Talk with Boy Abunda, hinimay ng Sparkle comedian na si Rufa May Quinto ang umano'y investment scam kung saan siya dinawit. Nag-pictorial and video, yun lang. So, hindi ko na alam ko. Tapos sila na rin nagsabi na sorry na daw, hindi na nga daw tuloy. Hindi pa nila Nakita mo ba yung mga nag-invest na yan? Hindi. Oo. Hindi ko sila At nakita. Sumagot din si Rufa May sa bali-balitang hiwalay na raw sila ng asawang si Trevor Magallanes. We're going through something. Walang file ng divorce. Hindi ako magpo-file. Bakit? Kasi dami ko ng file sa kaso. Hindi kami nagkakagulo dahil sa mga kaperahan. Mahal ko siya, syempre. Tsaka gusto ko syempre makumpleto ang pamilya namin. And if you have your way, gusto mo bang magkabalikan kayo? Ako kasi, kung ayaw na, re-respetuhin ko yung kahit na masakit sa akin eh. Siyempre, di ba, ba't ko pipilitin ng isang tao kung yun ang nararamdaman niya? Mas nakakatakot, si Bianca o ang buwaya? Si Bianca. Yan naman ang sagot ni Ruru Madrid sa Fast Talk with Boy Abunda. Mas na-appreciate daw ni Kapuso primetime action hero ang girlfriend na si Bianca Umali na naiintindihan at sinusuportahan siya kahit supsop sa trabaho. Simula sa Lunes, mapapanood na ang pagbabalik ng action-packed series na Lolong Bayani ng Bayan sa GMA Prime. Makikisaya sa Sinulog Festival sa Cebu this weekend ang ilang bida ng Widow's War, Mga Batang Riles, Lolong Bayani ng Bayan at Binibining Marikit. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atong Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.